Magandang araw na naman po muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman ngayon ay mag-check po ako ng tubig ng battery. Tsaka lilinisin ko na rin po siya kasi medyo marumi na po. Ayan o. Tapos isa-isahin ko pong chichikin yung tubig niya ng hydrometer tester. So isa pong forward track to na bali 10 wheelers po siya. So ngayon chichikin naman po natin yung bawat butas po ng battery. Kung okay po ba yung reading ng hydrometer tester. So ito po yung hydrometer tester ko. Yung reading po nito ay nandito po nakalagay sa papel. So malalaman nyo po kung paano po gamitin. Kung bad, good, or kailangan po bang battery cell need attention. Nakalagay po rito battery cell in discharge condition. Battery cell is okay. So nandito po pati yung color po ng tester indicator. So nandito po naka-indicate po kung paano gamitin. So yan po, okay siya. Okay. Okay po siya. Tatlong color lang po naman yan. Green, white, at saka red. So kapag red po ay ibig sabihin na mayroon pong problema yung ano natin, battery. Ayan.
Okay po siya. So ayan po, okay siya. So itong isa naman po, so ibig sabihin okay po itong isang battery. So test po natin. Yan. So okay pa rin po. Okay siya. Okay. So okay po siya. Okay. So okay pa rin po siya. So lahat po ng butas ay okay po siya. So good condition po yung battery. So since nalinisan ko na po, na-check ko yung yung tubig ng hydrometer tester. So kailangan po siyang itatama po sa level itong tubig na to para po hindi po siya iinit, kasi kapag bumaba po ng bumaba yung level ng tubig battery ay iinit po yung battery, madali siyang masira. At may iwan po yung pure acid sa loob, kasi dapat po itong percentage po ng tubig at saka yung pure acid ay nasa tamang percentage po. Ang alam ko po ay 70% na 30%, yan po yung ratio po ng dalawa na yan. So tatakpan na po natin. Yan. So nalinis ko na po at na-check yung bawat butas ng battery. At kailangan po itong mga terminals pa lagi pong mahigpit yan. Ano oras bro? Yan. So kapag hindi po kasi mahigpit to, once na pina-start po natin ay sisirit po yan, kakaroon ng loose connection, loose contact yung terminal sa cable. So pwedeng masira po yung battery post. So mahirapan na pong umi-start yung makina at hanggang unti-unti pong masisira rin yung battery post.
So kung under warranty po yung battery natin, so pagdating po sa warranty ay mahigpit po, ay hindi po nila inaaprobahan kapag sira po yung battery post. So ganun po ang mangyayari. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.